Hello, good afternoon. Nandito na tayo sa yard at nandyan sa likod ko mga bagong Peterbilt. So kailangan ng mga driver yan. So nagpapalit na ng mga unit ang company namin. So tingnan natin. Nice, di ba? Pero of course, ito ang truck natin. Mas gwapo yan, di ba? Mas gusto ko ang Freightliner. Good morning. Babiyahe tayo. So ihanda ko na yung mga gamit ko. Isang magandang araw. Samahan nyo ako sa biyahe ngayong araw na to. So lagay ko muna mga gamit. Okay, so yun, park ko lang itong sasakyan and then ready na natin yung truck natin. Nakapagpahinga rin tayo almost 2.5 days, pero ito, larga na tayo uli. Munti ko pa makalimutan tong bagong rice cooker na binili ko kasi medyo bumigay na yung rice cooker ko. Pag nagkataon wala akong pagsasaingan. But anyways, magkita-kita po tayo sa kalsada. Samahan nyo ko sa isa na namang biyahe ng buhay. Isang magandang araw po. Mahabol pang summertime. Parang summer yung looks ng kapaligiran, no? Pero malamig na sa labas. So sana magtagal pa to, no? Para kahit pa paano mainit-initan pa tayo. Kasi pag nag-start ng mag-snow, naku po, dire-diretso na yan hanggang April, March, April yan, medyo ganito na uli, magtutunaw na ng mga yelo. So delivery ko is Wednesday morning. Pagkabukas ng company doon, deliver ko na kaagad to, no? Maaga ako doon para yan tarp ko na. Then pagbukas nila, unload and then reload, balik sa yard. And then pag may load pa, magta-turn and burn ako, no? Another load kung saan uli. Laban lang habang maganda pa panahon. Kasi pagka nag-winter na, diyan tayo gagamit ngayon ng ng vacation natin, no? Vacation leave natin. Pagka alam natin na matindi ang ang weather, lalo't napakabigat ng snowstorm, diyan tayo gagamit ng natin extra vacation. Imbis na 2 araw, gawin natin 3, 4, no? Mahirap din eh. Nasa kalsada ka tapos napakalupit ng hagupit ng snow.
Nag-golf pa sila. Ayos. I-enjoy pa rin nila. Ito, makikita nyo, dito tayo magdadrop ng trailer, oh. Gipit ito. So, kailangan kong paikutin dyan yung truck and then patras na ganito. na-secure na natin yung load natin. Natagalan ako kasi medyo mahirap, ayaw nila akong panikin doon sa taas, so gumamit pa ako ng pasungkit para malagyan ng
ng suporta yung mga straps ng mga corners, metal corners. So ayan, ayan ang load natin. So fabricated, ewan kung truss to, roof truss, ewan ko, pero yan, yan ang ating load. Nastrapan ko na. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Magaang lang ito, pero mahirap maglagay ng metal corners. Yung nasa taas na yon, yung mga yon, yung mga yan, yan, kasi ayaw nila akong papanikin dun sa taas. So gumamit ako ng pangsungkit para mailagay ko yung mga metal corners na yan. Kaya nahirapan ako, grabe ang pahirap. Anyways, ayan, na-secure ko na lahat. May metal corners. Dahil kulang ang metal corners ko, meron akong carpet na inilagay. So good to go na tayo. Ayan, kunin ko pa yan kasi may higpitan pa ako dun sa likod kasi may nakaharang. Good afternoon mga kapatid, mga buddy. Ayan, naabutan tayo ng tren, pero nasa bandang dulo na. Siguro tong tren na to mga 2 kilometro yung haba niya, or mahigit pa siguro. Pero ayan, naabutan tayo, nag-stop eh. So hindi natin alam kung ano nangyayari dun sa unahan niya, kung bakit naka-stop siya. Ito yung problema kapag naabutan ka sa railroad crossing, tapos may aberya sa harap, so maghihintay ka talaga. Mahaba na yung sa likod. Tapos meron pa tayong sinusundan na oversized load. Hindi ko na overtaken kanina kasi maraming makukulit na kotse. Pinapauna ko sila para mabilis sila. Kaso ang tagal naman nilang mag-overtake. Naabutan na ako ng city. Ano nga ba to? Prince Ed, ano ba to? Nakalimutan ko na tong lugar na to, kung ano na to. What? Prince something to eh. Nakalimutan ko na. North Battleford pala. Battleford na city. So naabutan na ako dito dahil sa pinagbibigyan ko yung mga kotse na mag-overtake muna sila dito, dahil siyempre matagal ako mag-overtake kasi yung distansya nitong pilot niya medyo malayo. So pinapauna ko yung mga mabibilis, nagbabagal naman sila hanggang sa inabutan na ako rito. So, nakalampas na yung tren. Ayan na yung mga umaagapay, 3 yan, yung pilot na yan, para istapin at gawin yung mga sasakyan na yan para tulungan yung yung oversized load na yon. So napasama tayo sa kanila pero hindi pa rin natin nalalampasan ang oversized na yan. Maya maya lang malalampasan din natin yan kasi after nitong Battleford, Prince Albert, yeah, Prince Albert or Battleford. Ito Battleford to eh, itong lugar na to. Malalampasan din natin yan kasi after nito dire-diretso na naman. So pero naipon na yung mga sasakyan sa likod, medyo matatagalan tayo. So babalik ako mamaya, papakita ko sa inyo pag o-overtaken ko na yan. So ito, medyo malapit na tayo sa oversized load na truck. So overtaken natin yan. Wala pa namang sa likod ko. So overtaken ko na to para habang maluwag pa malampasan na natin ito. So ayan, ang tawag dito is pilot vehicle. So si Boss Marco alam na alam niya yan dahil palagi siyang may pilot. Yan, may pilot siya palagi.
Hindi ko alam kung pag-aralan ko, i-check ko kung ano talaga yung kailangan bago magkaroon ka ng pilot talaga. Siguro yung ganito, may wide, may limit dun sa wide niya, kung gaano ka wide, kung gaano yung height, kung gaano yung length. Ito width to, masyadong malapad. So yeah, ang kita nyo, napakalapad. Halos kalahati ng truck niya nando sa shoulder, pero may nakalawit pa rin na konti dun sa load niya, no? Napakahirap mag-haul ng ganyan, ano? Dapat talaga meron ka ng experience, lalong-lalo na sa mga tight spaces, ano? Pero merong constant communication yan dun sa likod, no? Yun yung tagaharang dun sa mga alanganing hindi pwede mag-overtake, haharangan yan ng pilot sa likod. At dito sa harap naman, ito yung nag-check ng mga dadaanan, advance. At yung isa pa na yung kanina na humarang dun sa mga sasakyan dun sa railroad crossing, yun naman ang haharang just in case kailangan niyang harangan yung daan, haharangan niya yun. Minsan may kasama pang pulis yan. So ang expert dyan si Boss Marco, si Pinoy Trucker, kasi palagi siyang merong ganyan, pilot. Ako, never ko pang nasubukan nagkaroon ng pilot kahit may oversize load ako, kasi maliliit lang naman yung oversize. Konti lang yung nag-exceed doon sa limit. Kaya hindi kailangan ng pilot. So yun lamang mga kapatid. Hello, good afternoon. Nandito na tayo sa yard at nandyan sa likod ko mga bagong Peterbilt. So kailangan ng mga driver yan. So nagpapalit na ng mga unit ang company namin. So tingnan natin. Nice, di ba? Pero of course, ito ang truck natin. Mas gwapo yan, di ba? Mas gusto ko ang Freightliner. Pero kanya-kanyang preference yan eh. Yung iba gusto talaga yung ganito, yung Peterbilt. Pero yan, bagong-bago. 5 unit yan. Dito sa New Hope Transport. So, dun sa mga nandito sa loob ng Canada at merong 1-year experience na flatbed, invited kayo na mag-apply sa aming company dahil hiring kami. Kaya lang at this time, ang tinatanggap lang muna nila yung merong 1-year experience. Hindi sila tumatanggap ng walang experience. Pero ngayon lang naman yan, magbabago din yan. Kapag walang sila makuhang driver, for sure tatanggap sila uli ng mga newly licensed driver. So yan, ang ganda ng Peterbilt, ano? Tingnan natin kung merong bukas. Ang model na to ay 567. Hindi siya 579, 567 to. Wala, nakalak lahat. Ayan, 5. Ayan. Ang ganda, di ba? Pero syempre, mas pogi 'yon, no? Yung nandoon, no? 'Yon. Freightliner tayo eh. Ayan, yan ang mas maganda. Kung ipapalit sa akin to, no, thank you. Dito pa rin tayo sa Freightliner. Yun lamang mga kapatid. At kita-kita tayo uli sa susunod na biyahe. Isang magandang hapon. Kagaya ng palagi kong sinasabi, mata sa kalsada,
kamay sa manibela. Isang magandang hapon po.